Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa unang araw po ng pagdinig po ng Committee on Justice, patungkol po ito sa impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Ngayong araw din, nakatakdang haharap ito hong si Sara Duterte, sa mga miyembro po ng komite. Okay? Para maglatag po ng kanyang sagot at ebidensya po makabida sa mga ebidensyang inihain po ng mga complainants laban po sa kanya. Ngayon, ang tanong, sisipot kaya ito si Sara Duterte o hindi? Yan yung malaking tanong po, makabida. Pero meron pong breakthrough kagabi. Alright? Para sa mga hindi po nakakalam po makabida, kagabi po, inanunsyo po makabida ng kampo po ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng kanyang abogado po, makabida, na si Attorney Michael Pua, na hindi na po sisipot si Sara Duterte ngayong araw. So yung expectation po makabida ng mga kongresista na makipagtuos po kay Sara Duterte ay mauunsami na po. Okay? Dahil hindi na po sisipot si Sara Duterte, makabida. So, most probably, frustrations po, ang mararamdaman, o nararamdaman po ng mga miyembro po ng komite. May mga speculations kasi, mga kabida, dahil kung sakali man po, haharap po si Sara Duterte, sa komite, siguradong sigurado po, uulanin po yan ng mga tanong mula sa mga kongresista po, mga kabida. Ito si Vice President Sara Duterte, na magbabase po makabida doon sa mga inilatag na ebidensya. Okay? At doon sa kanilang mga pagtatanong, siyempre naman, kabilang na po dyan, kasama na po dyan, yung grandstanding po, mga kabida. Kasi alam naman po natin na ang mga kongresista po dyan sa House of Representatives, karamihan po sa kanila po mga kabida, ay itinutulak talaga itong impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Gusto nilang ma-impeach ang Vice Presidente whether they admit it or not, mga kabida. Yun yung impression Okay, kumbaga sabi po ng ilan po mga kabida na meron na pong prejudgment po itong House of Representatives kay Sara Duterte po. Kaya nga tama yung ginawa po ng kampo po ni Sara, na hindi po nila hayaang sumipot po si Sara Duterte dyan sa Committee on Justice dahil alam naman po natin na mayroon na pong pre-judgment Kahit paano pang ebidensyang ilalatag ni Sara Duterte dyan mga kabida, ang gagawin yan ng mga mambabatas po ay ididiin pa rin ito si Sara Duterte dahil they already made up their mind mga kabida, na i-impeach po nila ito si Sara Duterte. Kaya what's the purpose and what's the use of letting the Vice President na humarap dyan sa Committee on Justice? Okay? So, anong mangyayari po? Since hindi na po sisipot si Sara Duterte, mga kabida. Okay? Ang sabi po dito ni Attorney Trixie Cruz Angeles, isa hong kilalang vlogger, mga kabida, at taga-suporta po ni Vice President Sara Duterte, po. Okay? If she does not attend, ibig sabihin po si Sara Duterte, mga kabida, it will shorten the proceedings and foil the lawmakers' plans for a long drawn-out hearing. Their intention is to conduct a prolonged smear campaign and buy time to convince the other congressmen, those no longer interested in impeaching her, to change their minds. Okay? Yun yung purpose. Okay? And since hindi na po sisipot, maso-shorten po makabida yung proceedings. So wala na pong pagkakataon po makabida na magkaroon po ng grandstanding itong mga mambabatas, Kasi ang purpose daw nila dito is to convince the other congressmen, lalong-lalo na po yung mga nagbago po ang isip. Alam na po natin kung sino yung nagbago ang isip po makabida. Ito mga miyembro po ng National Unity Party, Okay? Na nung una po ay very supportive dito sa impeachment against the Vice President. Ngayon, malamig na po, mga kabida, dahil ang kanila pong idinadahilan po sa kawalan daw ng sapat na ebidensya against the Vice President. Gusto daw nila mga kabida yung
malakas na ebidensya. Okay? And since during the assessment, sa assessment po nila mga kabida, recycled yung mga ebidensya at wala hong malinaw na ebidensya laban sa Vice Presidente. Kaya yun, ang ginawa po ng Unity Party o National Unity Party, umalis po sa supermajority block po, mga kabida. Okay? Yun yung target daw ng mga mababatas dyan sa Committee on Justice. Yung mga nag-aalanganin daw ng mga mababatas, na magbago yung isip po nila o di kaya to firm their decision, mga kabida, na suportahan itong impeachment complaints against the Vice President. And since hindi na po mangyayari yan, okay, yung mga pagdinig, yung possible grandstanding, masu-shorten na po, So, ano po ang mangyayari kung masu-shorten po? Syempre naman, magkaroon na po yan ng resolution po mga kabid ng Committee on Justice. Okay? Tandaan po natin, ang hinahanap lang po dito mga kabida, yung probable cause. Okay? Yung kahit kunti lang po na basihan mga kabida, para the case will go to a full-blown trial po, mga kabida, dyan po sa impeachment court. Yun lang yung hinahanap po nila, probable cause. Pero nagtataka lang po ako kung bakit parang korte na po itong Committee on Justice po, may pagdinig. Okay, may mga pagdinig po, na mangyayari at saka mayroon pong presentation of evidence, mga kabida, na bagay na korte lang po ang pwedeng gumawa niyan, mga kabida. Alright? So, yun, buti. Napag-isip-isip po ng kampo po ng Vice Presidente, na hindi po sisipot na lang, sa pagdinig po ngayong araw. Siguro, nare-realize po ng kampo po ni Vice President Sara Duterte na useless pa rin yung haharap po ang Vice Presidente, and then here comes, meron na pong prejudgment po laban po sa kanya, mga kabida. The congressmen already made up their mind, na i-impeach po ang Vice Presidente. So what's the use of appearing in front of the members of the House Committee on Justice, So, hahayaan na lang po ng kampo po ni Vice President Sara Duterte mga kabida, uusad po itong impeachment proceedings. So, ang pinaka-crucial po dito, since gagawa po ng resolution itong Committee on Justice, okay, syempre naman, uusad po ito, pupunta ito ngayon sa plenary mga kabida. At dito yung crucial sa plenary. Dahil dito po natin malalaman, kung meron bang sapat na suporta itong impeachment complaints against the Vice President. Alright? At dito din natin malalaman po makabida kung dumarami ba yung mga kongresista na umayaw dito sa impeachment against the Vice President. Pero granting, sakali lang po lulusot itong impeachment at aakyat po ito sa Senado po, mga kabida. Wala akong problema po sa kampo po ni VP Sara, kasi yun yung primary goal po nila Alright? Na uusad ito at pupunta po sa Senado. Kasi kung maalala po ninyo mga kabida, sinabi po ng Vice Presidente, gusto po niya ng bloodbath, diyan po sa Senate. Kasi doon natin malalaman mga kabida kung gaano ba ka-solid yung ebidensya po ng complainants at maging mga prosecutors po mga kabida, na ilalatag po nila against the Vice Presidente. Okay? Yan yung gusto po ng Vice President, sa Senado po ang labanan. Kasi syempre naman, mas fair po ang Senado, kaysa dito po sa House of Representatives based sa impression po, mga kabida. Alright? So, eto, abangan na lang po natin to, mga kabida, ang susunod na kabanata po dito sa impeachment complaints against the Vice President, At aantayin po natin yung magiging resolution po ng Committee on Justice after the Vice President opted not to show up, mga kabida, dyan po sa pagdinig na gagawin po ngayong araw sa Committee on Justice. So sa mga kongresista po mga kabida, na gusto kong gisahin po ang Vice Presidente mga kabida ngayong araw sa pagdinig po, sumasakit na po ang ulo po nila ngayon, sumasakit na po ang dibdib.
Dahil sa frustration po mga kabida, no? Dahil hindi po sila pagbibigyan po ng Vice Presidente na maging masaya ngayong araw. Alam kasi ng Vice Presidente po mga kabida, no? Na ito yung araw na inaantay po nila, no? Na pahiyain po, ibubuli po nila ang Vice Presidente, ano, mga kabida. Hindi naman po na umiiwas po ang Vice Presidente sa mga tanong, ano, mga kabida, kasi kayang-kaya po yan sagutin eh. Okay? In fact, handa po ang Vice Presidente na patunayan po mga kabida na wala ho siyang ginawang masama po sa kanya hong confidential funds. Kaya ho niyang depensahan yan. Kaso lang, alam kasi niya mga kabida na kahit ano pang gagawin po niya, okay, dyan po sa Committee on Justice, just to defend herself, buo na po ang pag-iisip po ng mga mababatas na yan, ano, mga kabida. Gusto ko nilang i-impeach po ano ang Vice Presidente whether she likes it or not, ano, mga kabida. Okay, so what's the use? Ano po ang purpose? So hayaan na lang po ng Vice Presidente mga kabida na doon po sila magtutuos sa Senado, ano? Kasi yun yung ipinangako po ni Vice President Sara Duterte, ano? Na gusto po niya ng bloodbath po mga kabida diyan po sa impeachment court. So abangan po natin yan, ano, sa susunod na mga araw po mga kabida, ano po. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.